Isang magandang hapon mga kapatid at muli po ay nag-aanyaya po kami na patuloy na sumubaybay sa Grace Everyday. Wala po tayong ang kagandahan po sa atin ay araw-araw, kahit po maigsi lamang yung oras po natin, ay nabibigyan natin pansin ang salita ng Diyos. Sa panagui po, pero bago tayo magsimula ay tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa ngayong araw at hiniling po namin na kami pa kausapin mo, Panginoon. At ipaalala mo po sa amin at ipaunawa mo sa amin ang mga nangyayari sa aming bansa. Mingi po kami ng kalinisan at kinikilala po namin na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Sa panagui po, chapter 3, verse 37 po. Ang ating paksa po ay parusa, pagsisisi at pag-asa. Yan po yung ating pag-uusapan. Parusa, pagsisisi at pag-asa. Verse 37 ng chapter 3. Walang anumang bagay na mangyayari na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Walang anumang bagay na mangyayari na hindi sa kapahintulutan. Siguro po mga kapatid, intindihin po natin yung mga nangyayari. Yung mga nangyayari po ba sa atin, ito po ba ay parang nagkataon lang? Ito po ba ay parang sinasabi natin na hindi ito dapat mangyari sa atin sapagkat parang yung kumbaga po ang ibig po natin sabihin dito ay parang nagkataon lang lamang po yung sitwasyon. Pero po yung binasa po natin mga kapatid, maliwanag po yung sinasabi na ang salita ng Diyos, walang anumang bagay na mangyari na hindi sa kapahintulutan. Yung mga nangyayari po sa ating bansa, nangyayari po pagsubok, individual, ay nasa kapahintulutan ng Diyos. Ang ating bansa ay pinadapa ng pandemya. Pinadapa po tayong lahat. Wala pong halos lahat po mga negosyo ay sarado. Ang mga simbahan ay sarado. Wala pong fellowship. Wala pong pagtitipon. Maging ang industriya ng mga pelikulang Pilipino sa ibang bansa, hindi po sila makagawa ng pelikula sapagkat lahat po ay apektado. Yung mga kababayan natin, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, naapektuhan din po sapagkat sarado po. Kung ano man po yung kumpanya na ang negosyo po ay kalakalan, naapektuhan din po yan. At marami rin po, katulad po ng mga kababayan natin na pumapasada, nag-uopisina, mga sangay ng gobyerno ay naapektuhan. At sinasabi nga po natin na ito magsubok ay parang dadaan lang. Hindi po, bagamat ito dadaan lang nga po, pero hindi po parang nagkataon eh. Talagang ipinahintulot ng Diyos. Number 1, dahilan. Nais ko po kasing maipaalala sa atin na kung bakit pinapahintulutan ng Diyos ay ang kasalanan natin, kasalanan ng tao. Dahil sa kasalanan natin, ang Diyos ay pinapahintulutan ito. Pero ganun pa man, mga kapatid, intindihin po natin na pinapahintulot ng Diyos bilang ang tao po ay magkaroon ng pagsisisi, magkaroon ng pagbabalik loob, magkaroon ng pagkilala sa ating Panginoon.
magkaroon po ng pagtitiwala sa Diyos na siya po yung makapangyarihan at mapapangyari po yung mga bagay na imposible. Dito po sa ating dadaanan pa sa verse 19 po ng chapter 3. Ito po yung isunulat ng mga Israelita, mga mananampalataya, kasi nung panahon na yon, ng lumang tipan, mananampalataya sapagkat sila po'y believer sa Panginoong Jesus, sa Diyos na si Yahweh. Pero nung panahon ng Panginoon ay sila po ay tinatawag na tagasunod, mga disipulo. Pero sa panahon ng mga apostol, sila po ay tinawag ng mga tagalabas ng mga Kristiyano. Nagkaroon na po ng katawagan na titulo na Kristiyano. Sa Book of Acts po, nakalagay po yan. Pero unang-una po, si Abraham po ay mananampalataya. Believer. Sabi diyan, sabi nung sumulat na itong aklat ng Panaghoy, ito po yung kanyang naranasan ng mga pagsubok sa kanilang bansa, sa kanilang mga kababayan. Ang sabi po rito, simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naalala at ako'y labis na napipigati. Gayon man nanunumbalik ang aking pag-asa pag naalala ko ito. So, ang isang masakit na pangyayari sa ating buhay ay minsan hindi po natin makalimutan. Katulad ng sinasabi nung sumulat ng Panaghoy. Yung hindi mo makalimutan yung masakit na nangyari sa iyo. Siguradong itong nangyari po sa atin na 2019, 2020 na pandemic, ay hindi po natin ito makakalimutan lahat. Sapagkat ang ating bansa, ang buong bansa ay pinadapa po ng virus na to. At marami po ang namatay. Marami po ang dinapuan ng sakit na ito. Napakabagsik po ng coronavirus. Kaya nga po ang ating gobyerno ay hanggang ngayon ay nagtuturo na maging maingat ang bawat mamamayan. Na kumari po ay mag-ingat. So ito pong binasa po natin, sabi niya, hindi niya po makalimutan yung mga nangyari sa kanila. Sila po ay sinakop ng ibang bansa. At maaaring dumaan ito sa sobrang napakabigat na pagsubok itong taong sumulat ng Panaghoy. Sapagkat inilalarawan niya kung paano naranasan ng kanilang bansa, ng mga mamamayan. Pero hindi po siya nanatili po doon sa kabiguan, sa kawalan ng pag-asa. Kumbaga ibinangon siya ng pag-asang ibinigay ng Diyos at nagkaroon po sila ng pagsisisi. Ito po yung sabi sa 22 po, chapter 3, ang hindi nagmamali na pag-ibig ni Yahweh, ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Ang dakila ang hindi nagmamaliw. Sabihin, sariwa ang pag-ibig ng Panginoon, laging bago. Hindi po ito nagbabago na manlalamig, hindi po. Sa panahon ng pagsubok na naranasan po nila, ay ang pag-ibig daw ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang walang kupas na kahabagan. Bagamat ang Diyos ay nagpaparusa, sabi doon, siya naman po ay nagpapatawad. Siya po ay naaawa. Nagpaparusa ang Diyos pero naaawa po siya. Walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Yung bukang liwayway daw ay laging sumisikat. Sa umaga, hindi raw nagbabago. Kung paano ang sikat ng araw ay sumisikat araw-araw. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Laging sumusubaybay, sabihin po. Sumusubaybay po. At nasasaksihan po natin. Masasaksihan po natin
At naman sabi, ang kanyang walang ang hindi nagbabago tulad ng buwan at dakila ang kanyang katapatan. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung dapat po natin makita. Bagamat dumanas po tayo ng pagsubok mga kapatid. Balikan niyo po yung mga nagdaang taon kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Bago pumasok yung 2000, alam ko naman po lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Iningatan. Panahon ng bago pumasok po yung millennial. Centennial po kasi hanggang 2000. Millennial po, 2020. At bago pumasok yung 2019, 2020, ay dumaan na nga po tayo sa pagsubok. At hindi pa po natin malalaman kung matatapos po itong taon. Maaaring tumagal pa. Pero mga kapatid, sabi nga po dyan, pag naaalala niya yung pag-ibig ng Diyos, yung habag, yung katapatan ng Panginoon, yung pagsubok na dinaanan po nila ay parang baliwala, parang hindi nila ganong parang dumaan lang. Kasi po ang nagbigay ng ang nag-aliw po sa kanila, ang nagbigay ng malaking pag-asa, yung pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos, mga kapatid, ay siya po yung mag-aangat sa atin sa panahon ng kabiguan at pagsubok. Na tayo po ay dapa na at wala na po tayong ibang maasahan. Wala na po tayong matatakbuhan, masasandalan. Ang Panginoon po ay naririyan upang tayo magtiwala sa Kanya. Pinahintulot ng Diyos yan, dahil nga po sa kasalanan, pinahintulot ng Diyos para tayo magbalik loob, kilalanin ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang habag, ang Kanyang katapatan, at makita po natin ang Kanyang kadakilaan. Wala pong bagay na nangyayari na hindi sa kapahintulutan ng Diyos. At kung pinahihintulutan naman ng Diyos yan, mayroon pong dahilan, may purpose po. Unawain po natin yung kalooban ng Diyos. Unawain po natin yung layunin ng Diyos. At alam ko po, kapag po naintindihan po natin yung plano ng Diyos, yung layunin ng Diyos, ay ito pong pagsubok na dinaanan po natin, ay magiging isang alaala lamang po. Pero ito po yung magbibigay ng katatagan at malalagpasan po natin dahil sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay makakalagpas dahil sa ating Panginoon. Lahat ng pagsubok ay malalagpasan po ng bawat mananampalataya dahil sa ating Panginoon. Wala pong magtatagumpay kung hindi sa tulong ng Panginoon. Kapag inisip mo at isinapuso mo at binigyang pinanghawakan mo ang pag-ibig, ang habag, ang katapatan ng Diyos, mapapawi yung lahat ng hirap. Ano man dinaanan natin pagsubok ay mapapawi. Bilang patotoo po mga kapatid, bago tayo magtapos, ako po ay na-stroke at 2019, April, parang na-lockdown na rin po ako nung panahon na yun. Kasi po nawala na po akong trabaho. Pumasok yung 2020, na-lockdown po tayo lahat. So hindi na rin po. Magto 2 years na po na ako po ay walang trabaho. Pero po, sa panahon na ako po ay discouraged, down na po ako. Ay ang Panginoon ang nag-comfort sa akin. Binigyan ako ng malaking pag-asa at inaliw po ako. Sa panahon na ako po ay may sakit at walang trabaho. At ang Panginoon po ay kumilos at hindi po kami pinabayaan. At alam ko marami po sa atin ang hindi pinabayaan ng Panginoon. Bagamat sinasabing hindi nga po mamamatay sa COVID-19, mamamatay sa gutom, wala naman po namatay sa gutom mga kapatid. Wala pa pong nababalitang namatay sa gutom. Siguro kaya po nasasabi ng mga kababayan po natin yan dahil po yung kanilang pamilya ay hindi po makakain ng masarap. Hindi katulad ng dati na tipid po. Lahat po tayo ay naapektuhan.
Maaaring yung mga kababayan natin na may kaya sa buhay, konti lamang po yung kanilang naranasan, pero lahat po ay apektado. Ganun pa man, sabi ko nga po, ulitin ko po, ang lahat ng bagay pinahintulutan ng Diyos, pero pag atin pong pinanghawakan, pag-ibig, yung habag, yung katapatan ng Diyos, malalagpasan po at parang mababaliwala itong ating pinagdaanan. Kung ikaw po ay titignan mo yung dakilang panukala ng Diyos, yung pag-ibig niya. Mga kapatid, lahat po tayo ay apektado at wala naman po makapagsasabi na ikaw lang ang dumanas ng pagsubok na yan. Lahat po tayo ay nakaranas. Ang kagandahan po, meron tayong Panginoon, meron tayong pag-asa na mapapangawakan. Yun lamang po mga kapatid, salamat po. Tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon sa gabi ito. Pagpalain nawa ang iyong salita at ang iyong pag-ibig ay patuloy na iparanas mo sa amin ang iyong habag, ang iyong katapatan. Upang ang lahat ng pagsubok na aming daraanan malagpasan at patuloy na malalagpasan sa tulong mo Panginoon. Ikaw po ang dahilan kung paano namin ito malalagpasan. Ikaw ang matibay namin pag-asa. Salamat po. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na patuloy na nangahawak, umahawak sa iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus.